A few moments later. Na-miss ko kayong lahat Sana na-miss nyo rin kami Magandang araw po sa inyo lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, the Reverend Father Jeffrey Quintela, the Chief Exorcist of the Diocese of Antipolo. Daming mga naging mga celebrations po nitong mga nakaraang araw dito po sa amin sa parokya sa St. John Mary Vianney Parish, dito sa Mambugan, Antipolo City. At gaya ng aming pangako, ay muli natin pagpapatuloy yung ating pag-uusap at pag-aaral tungkol sa demonic activity. Balikan niyo po yung mga ibang videos natin at para ma-review niyo rin po kung ano yung mga tinutukoy natin na demonic activities. No? At kung inyo pong natatandaan, kahit di nyo pabalikan muna, diniscuss po natin yung extraordinary demonic activities. Ngayon naman po sa episode na ito ay pag-usapan po natin yung tinatawag na ordinary demonic activity. Siyempre may extraordinary. So, merong ordinary. At ito pong ordinary demonic activity, masasabi natin dito po mas madalas nagtatagumpay ang Diablo sa kanyang pakikialam, panggugulo, at pag-atake sa mga mahal ng Diyos. At kayo yun, mga kakampi. Tayo yun. Mahal tayo ng Diyos at alam ng demonyo yun. Kaya tayo ang madalas nilang inaatake. Kaya simulan natin. Ano ba itong tinatawag na ordinary demonic activity? Now, unlike dun sa extraordinary demonic activities, mas marami yun 4 yun no? Di ba? Siyempre, napag-aralan natin yung infestation, oppression, obsession, tsaka possession. Pero maniwala ka't hindi, yung ordinary demonic activity ay isa lang. At kahit isa ito, dito pinaka nagtatagumpay ang Diablo sa kanyang mga gawain dito sa mundo at lalo't higit sa panlilinlang sa tao. Handa na ba kayong malaman ito? Well, the ordinary demonic activity is no other than temptation. Okay? Ulitin ko, temptation. Tukso. Napanood yung intro natin, ano? Ganun ang Diablo Kapag may mga gusto kang gawin, mayroon ka mga pangakong pagbabago sa buhay mo, magpapadali yan ng mga sitwasyon, mga tao para tayo ay tuksohin. Narinig niyo yung kanta ni Eva, no? Pero hindi ito yung Eva na nasa paraiso noon, Eva Eugenio. Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan. At sana po, bilang mga tao, masambit natin lagi, tukso, layuan mo ako. Temptation. Now, sa episode pong ito ay hindi ko lang po tatalakayin, no? Kung ano yung tukso. Pero ano ba yung mga uri ng tukso at pamamaraan ng Diablo kung papaano tayo tinutukso sa buhay na ito? Pamamaraan. Para mas maunawaan ninyo at makita ninyo sa kinabukasan o kahit sa mga puntong ito, ito pala yung binabanggit na uri ng tukso na laging sinasagawa ng Diablo laban sa tao. Gusto ko lang alalahanin ninyo, mahilig naman tayo sa mga acronym para mas matandaan natin at maunawaan. Gusto kong tandaan nyo yung salitang death. Ulitin ko, death. Alam niyo ang spelling ng death? Hindi ho D-E-B-T utang. Hindi yun. Okay? Kundi kamatayan. Death. D-E-A-T-H.
Yan, tandaan nyo lang yan. At dito ay makikita ninyo at mauunawaan kung anong ginagawa ng Diablo at papaano siyang nanunukso sa ating lahat. Yung tukso, wala naman talaga makakaiwas dyan eh. I mean, lahat tayo natutukso, tinutukso. Kahit si Kristo hindi nakaligtas, siya'y tinukso din. Pero ang kaibahan natin kay Kristo at ang kaibahan ni Kristo sa atin, hindi siya tumalima sa tukso. So temptation in itself is not really death, but it will lead us to death kung sa tuwing tayo tutuksohin, ay pipiliin natin yung pangiingganyo ng Diablo kaysa sa kalooban ng Diyos. Kaya ho, ang tukso, temptation, a demonic activity, an ordinary demonic activity, sila ho pakay nito na huwag nating gawin ang kalooban ng Diyos. Yun lang. Tutuksohin tayong huwag tumalima sa Diyos, huwag sumunod sa Diyos, at kalimutan ang kalooban ng Diyos. Kumbaga, dinadala tayo sa kasalanan. Yun lang naman ang definition ng kasalanan eh. Kumbaga, Lord, I know your will, but I don't care. I know what you want, but this is what I want. I don't care about your will. Parang gano'n yun eh. At kaya tayo kadalasang hindi nakasusunod sa kalooban ng Diyos ay dahil sa panunukso ng Diablo. At ito yung kanyang mga pamamaraan. Kung handa na kayo, simulan po natin. Letter D. Okay? So, ang unang pamamaraan ng Diablo ay yung tinatawag sa English na doubt. To make us doubt. Kumbaga, pagdududahin tayo ng Diablo sa mga bagay-bagay at kung ano talaga tayo. No? Halimbawa, tingnan natin sa Bible, ha? Okay. Kung may Bible kayo, pwede niyong buklatin kasama ko, no? Okay. Sa Genesis 3. Yung Genesis 3 po, sabi rito, the first sin and its punishment. At ang serpent o yung ahas, kung ating iisipin, ano, sabi rito, the serpent was more crafty than any other wild animal that the Lord God had made. He said to the woman, kay Eva, no? So, ang background nito, matapos na pagbilinan ng Diyos si Adan at Eva na pwede nilang kainin ang lahat ng nasa paraiso maliban sa bunga ng puno na nasa sentro o nasa gitna nito. Alam natin yan, ano? May pinagbawal ang Diyos kay Adan at Eva. Kainin nila lahat ng nakikita nila, mga punong kahoy, no? Wag lang yung bunga sa gitna. At sinabi ng Diablo sa kanila, sabi ng serpent, did God say you shall not eat from any tree in the garden? No? Kumbaga para sinasabi, did he really say that? Di nga. Mga ganyan tipo, no? Pinagdududa sila. Then the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees in the garden, but God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the middle of the garden, nor shall you touch it, or you shall die. Now, pinaliwanag naman ng babae. But the serpent said to the woman, you will not die. For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Grabe, no? Pinagdududa sila na, sinabi ba talaga ng Diyos yun? Totoo ba na mamamatay kayo? Panlilin lang. So, kumbaga, pagdududahin tayo ng Diyos. Yes! What? Or rather, Diyos tuloy. Pagdududahin tayo ng Diablo. Mali hindi Diyos Ang Diyos ay hindi nagpapaduda sa atin. Laging katotohanan ng Diyos. Pero ang Diablo, pagdududahin tayo sa ating identity at sa mga bagay na ating ginagawa. Okay? Ano ibig sabihin na identity? Well, isa pang ginawa ng Diablo, no? Pero at this time, ginawa niya kay Jesus. Pinagdududa si Jesus. Kaya ba niyang pagdudahin ng Panginoong Jesus? Tatandaan niyo, nung siya ay
dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin. Narinig nyo at marahil natatandaan ninyo, sabi ng demonyo, if you are the Son of God. Oh, if you are the Son of God. Kung ikaw talaga anak ng Diyos, di gawin mong tinapay yung bato. Okay? If you are the Son of God. Kaya mga kapatid, parang ganito rin ang ginagawa ng Diablo sa atin eh. Tinutokso tayo at pinagdududa tayo na tayo ay mahal ng Diyos. Mahal ka ba talaga ng Diyos? Ba't ka naghihirap? Mahal ka ba talaga ng Diyos? Ba't namatayan ka? No? Kaya ngayon, ikaw, magdududa ka. O nga, no? Parang hindi ako mahal ng Diyos. Anak ka ba talaga ng Diyos? Kaya minsan, nalilimutan natin yung naging dignidad natin na tayo binyagan eh. Nagaya ni Kristo, tayo naging mga anak ng Diyos sa binyag. Kaya kung lagi lang natin iisipin ito, maaaring makalaban tayo sa tukso. Sapagkat tunay tayong mga anak ng Diyos nung tayo bininyagan. At hindi susuko ang Diablo na pagdudahin tayo sa mga bagay-bagay na para bagang sabihin sa atin ang maraming kasinungalingan. So that's the first thing, doubt. Kaya yan ang unang-unang panlaban natin sa Diablo. Huwag mong pagdududahan na mahal ka ng Diyos. Huwag mong pagdududahan na ikaw ay anak ng Diyos. Pag nagduda tayo sa mga pwede natin gawin, sa kaya natin gawin, at sa mga bagay na pwedeng gawin ng Diyos sa ating buhay, nako, magsisimula na ang ating pagbagsak at laging pagtalima sa kasalanan. Okay? So that's the first thing, letter D. Letter E, enticement. Wow, ano yung enticement? Panghahalina, pangaakit. No? Ito ang madalas na nangyayari din sa maraming tao, kaya nagkakasala. Kasi naaakit. Bakit nga naman hindi maaakit? Ang tukso, gaya nga na lagi ko sinasabi, ay tungkol sa mga bagay na maganda, masarap, at madali. Hindi yan tukso kapag hindi yan patungo sa pagiging madali ng mga bagay-bagay. Hindi yan tukso kapag hindi yan masarap. At hindi yan tukso kapag hindi kaakit-akit at hindi maganda. Ganun ang ginagawa ng tukso. Enticement, no? Kaya nga, kung dudugtungan pa natin at titinan uli natin sa Genesis, no? Sabi po doon, nakita ng babae na kaakit-akit yung bunga. Okay? Masarap kainin. Hindi ko ma-imagine kung anong uri at unong itsura ng bunga na yun, ano? Na naging kaakit-akit. Hindi naman siguro kasalanan ng Diyos yun kung kaakit-akit yung bunga. Siguro kung itsurang durian yun na puro tinik at kulay itim, baka nga hindi kaakit-akit, ano? Pero wala eh. Talagang kaakit-akit siguro yung bunga. At ganoon din sa buhay. There are many things that are so enticing that we give in because it will make life easier, no? It will soften our burdens, no? And it will beautify things kahit na ito'y labag sa kalooban ng Diyos, no? Kaya nga, di ba, siguro natatandaan niyo sinabi ko, kapag ikaw yung nagda-diet, nakita niyo sa simula natin, ano, may pabuhat-buhat pa, may pa-workout pa. Siguro nangako siya, magpapapayat na ako. Abay, ginulungan lang ng isang pizza wala, isang kahon talagang kinalimutan yung kanyang pangako. Kasi enticing. Okay? Kung ikaw naman hindi kumakain talaga ng ampalaya o ng gulay, kahit yun ang iharap mo, hindi ka matutokso. Pero nasasarapan ka kasi doon sa mga ibang pagkain at yun ang ginagawa ng Diablo. Yung mga bagay kung saan ka nasasarapan ang kanya papakita sa'yo, sa mga bagay kung saan ka nagagandahan, at sa mga bagay kung saan ka nadadalian. So, enticement, no? Kaya kapag nangyari ito, tingnan mo, ito yung enticement ng Diablo. And review, look back. Is this the will of God? Well, kapag nakita mo, no, this is not the will of God, then you know that you are being enticed by the devil.
Okay? Enticement. Pangatlo, A. Ito, mabigat-bigat to. Accusation. Letter A, no? Accusation. Ano yung accusation at paano ginagawa ng Diablo to? Alam nyo, madalas ito po yung panunukso ng Diablo sa tao, lalo't higit kung ang tao ay may mga nagawang kasalanan. Kumbaga, okay, sabihin na nating mabigat yung mga kasalanan natin nagagawa kadalasan, no? Kapag nangumpisal ng isang tao, alam natin na ito'y wipe out na ng Diyos, no? Binura na ng Diyos. Accusation, ang gagawin niya, tatanda mo ba yung ginawa mo? Kala mo ba napatawad ka na ng Diyos? No? Hindi Mga ganyan tipo. Na para bagay papamukha niya, ginawa mo yan eh. Walang kapatawaran yan. Mabigat yan. Ikaw ang may kasalanan yan. Lagot ka. Sa bigat niyan, hindi yan kayang patawarin ng Diyos. Nakita nyo? Kung ano katindi. Kaya ikaw naman, nade-depress ka, na-frustrate, because you are being accused of something that God has already forgiven. Kaya ikaw ngayon iniisip mo, ang bigat pa nun. Baka talaga hindi pa ako napatawad. Well, that's not true. Once a sin is confessed, at naroon yung humility sa confession, no? Lalo tigit good confession yan, napatawad na ng Diyos yan. Kaya ang antidote dyan sa mga ganyang bagay ay pilitin mong patawarin din ang sarili mo. After the confession, forgive yourself too. Para na sa gayon, meron mga umaandar sa isip mo na you are being accused by the devil. You can easily tell the devil, no, I don't believe in you. I was already forgiven. At wala kasing kasalanan na mas lalaki pa sa awa at pag-ibig ng Diyos. Yun ang mahalaga malaman doon. Walang kasalanan, kahit na malaki yan sa paningin mo at paningin ng tao, kahit na ilang taon na nakalipas at ginagawa pa rin yan, hindi yan pwedeng pumantay o lumapit man lamang sa awa at pag-ibig ng Diyos sa iyo. So, don't allow the devil to make some accusations. Okay? Don't allow him to make you remember the things that are already forgiven by God, the sins that are already forgiven by God. Yes, it becomes a learning experience, but it doesn't mean that just because you cannot forget them doesn't mean that they are not forgiven. Okay? Kung pinagsisihan mo na, naikumpisal sa pari, napatawad, huwag mong hahayaang akusahan ka ng Diablo. It will make you desperate. It will bring depression, frustration in your life. Okay? So that's letter A. Pangapat, letter T, trigger. Kumbaga, ipupush ka ng demonyo na gawin mo ang isang bagay. Kung ikaw ay nahihirapang gawin, kasi feeling mo, mali ito eh. Darating ang Diablo at sasabihin sa'yo, hindi, okay lang yan. Bakit sasabihin niya okay? Total, marami nang gumagawa niyan. Okay lang yan. It is of no consequence. Yun ang mabigat. Na bago gawin ang kasalanan, ang Diablo sasabihin sa atin, okay lang yan. Walang consequence yan. It is of no consequence. It's okay. Do it now. Push it. Di ba kailangan mo ng pera? Ayun sa table. Kailangan mo Sige na. Kunin mo na. Di ba nag-away kayo ng asawa mo? Ayun. Yung boss mo, di ba? Bait-bait. Sige na. Mag-date na kayo. Usap lang kayo. Usap lang. Okay? Ganyan yun. Trigger. Na para bagang sasabihin sa'yo ng Diablo, walang kaso yan. Okay? Kaya ganun katindi ang Diablo, no? Walang kaso yan. It is of no consequence. Kaya tinan niyo po yung trend, Before the sin, the devil will tell us, it is of no consequence. So you can do it. Once you have done it, pupunta naman siya sa accusation, it is unforgivable. Kaya walang gusto mangumpisal. Kasi natatakot ng mangumpisal
Kasi hindi naman daw mapapatawad. Ganon ang pamamaraan ng demonyo. Kaya yung trigger, matindi yan. Di ba? Trigger, no? Kumbaga, isang kalabit lang, mangyayari na. Trigger. Okay? Kaya ito ang isa sa mga matitinding gawain ng demonyo. He will push us to do things against the will of God. And that is one aspect of temptation. Isa sa mga pamamaraan ng demonyo. Okay? Trigger. And finally, letter H. Ito talaga, halatang halata. Hoax. No? Or deception. Kumbaga, ang maganda ay papapangitin niya at ang pangit, pagagandahin niya. Ang mabuti, papakita niyang masama yan. Pero masama, ipapakita niyang mabuti. Babalik ta rin ng diablo ang lahat upang tayo malinlang. No? Deception. Okay? Alam niyo, may mga nakita ako sa Facebook ngayon yung mga tinatawag na Ghost Month. No? Ewan ko, basta nabasa ko lang August 8 to September 6. Tapos nakalagay doon, do's and don'ts. Na wear this, do not wear this, do this, do not do this. No? Lahat po yung deception. Para ano? Para hindi natin pagkatiwalaan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay at umasa tayo sa Kanyang kapangyarihan sa mga pamahiin, sa mga superstitious beliefs. No? At tayo ay lilinlangin ng diablo na gawin mo lang to para maiwasan ito. At iwasan mo ito para mangyari ito. Swerte yan. Malas yan. Huwag gayon. No? Ganyan ang ginagawa ng diablo. Okay? So, it's a hoax. Deception. Kaya po, delikado. Sapagkat ang tao, kapag hindi talaga well-founded yung faith, hindi rooted kay Kristo, talaga malulokot, malilin lang. Because the devil will always sugarcoat things nang sa gayon tayo ay malinlang. Kaya mga kapatid, tandaan nyo lang po itong 5 pamamaraan na ito, no, ng tukso. Ulitin lang natin, ano? Doubt, enticement, accusation, trigger, and hoax. So dito po sa mga nabanggit natin ay tingnan nyo po mabuti para hindi tayo ganong malinlang ng demonyo at matukso sa mga bagay-bagay na laban sa Diyos. Paano tayo lalaban? Gaya ng ginawa ni Kristo. Sa lahat ng sinabi ng diablo, lagi niyang sinasabi rin, nasusulat. Hold on to the Word of God. Kapag tayo po ay aral sa salita ng Diyos, kapag tayo po ay lagi nakikinig sa salita ng Diyos, kapag alam natin ang aral ng simbahan, ang turo ni Kristo, nalalaman natin kung ano ang tama at iiwasan natin ang kabaliktaran ng lahat ng mga tamang gawain. Kaya, magbasa ng Biblia, maging tapat sa Diyos, tumingin lagi kay Kristo, huwag magpapalinlang sa diablo. Ito po ang aming payo sa inyo. And sa mga susunod na mga episodes po, ay muli tayong magkita-kita. Kung makikita ko kayo. Pero kita nyo ako. Kaya okay lang. No? Kaya ito po muna para po sa episode na ito. Maraming salamat po muli sa pakikinig. And ito po si Father Jeffrey Quintela, the Chief Exorcist of the Diocese of Antipolo, na nagsasabi muli at nag-iiwan ng mga salitang si Kristo ay laging kasama, kung kaya't huwag kang mangamba. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta.
aking